Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, meron pong tayong balita, mga tambay, na desisyon na po ng ICC yung hiling po ng pamilya Duterte ni dating Pangulong Duterte na interim release ay ibinasura po nila, mga tambay. Yan naman po ay expected naman po natin ng mga kababayan. Dahil nga po yan kinidnap po nila yan para maipatapon po dyan. Hindi po ba? Kaya po habang sila po ang nasa pwesto at kapangyarihan, mga tambay, ay mananatili po at tuloy-tuloy po nila umano nagigipitin ang pamilya Duterte. Dahil yan naman po talaga umano ang plano nila, ang pabagsakin ang pamilya Duterte nang hindi na makabalik sa kapangyarihan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin, mga tambay, yung prosecutor o judge ng ICC. Ito po, binasa niya po, mga tambay, yung desisyon po nila na i-denied o ipawalang bisa, mga tambay, ang kahilingan po ni dating Pangulong Duterte. At nagdiriwang po sila, mga kababayan. Komentuhan po natin mamaya. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretorial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretorial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise. We will. Yan po, mga tambay, na desisyon na po nila. Ang tanong po natin, mga tambay, ilang maleta kaya umano ang nadala dyan? At yan naman po talaga, pinagplanuhan naman po talaga yan nila yan. Una pa lang, dahil umamin naman po dyan yung kapatid ni Boying na si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito po, mga tambay, yung isang interview po, ibalik tanaw po natin. Yung interview po ni John Vic, mga tambay, sa isang commentator. Pakinggan po natin. Tungkol sa who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the president and I. Nakita niyo po, mga tambay, ang Pangulo, Chidoro, siya, Anyo, nung mga panahon na yon, para pagplanuhan po ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Planado po kasi talaga nila. Ayon po yan kay John Vic Remulla. Sila po, para po yan madala sa dahig. At ganito naman po katapang, ibalik tanaw po natin kung gaano po katapang yung nanghuli naman po na siya na po ang nagpaka-lahat judge. Siya na rin po nagpaka-Interpol, mga tambay. Lahat po ay siya na po ang gumawa at napakatapang po nitong tao na ito. Pakinggan po natin, panoorin po. Balik tanaw lang po natin. Habang tayo dito sa Pinas,
We can do this the hard way, sir. Maniwala kayo. Andito na ako, sir. Paliliguan mo lang, sir. Nabasa na ako. Paliliguan ko, sir. Alam ko. Maligo naman talaga kayo lahat. Yes, sir. Please, sir. Tayo ko lang yun. Finish, please. Ito naman, ano ko lang, Walang darating kasi nakasarado tayo lahat dito. Hindi ko sa mga reserve yun. Attorney, anong kasunod? Pag ilan na itong balik ko, maniwala kayo, let's do this the hard way. Try me, believe me. Nako, nakasakitan tayo, sir. I'm promising you. Dalawin ko din. Kaya nga kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagbigyan nyo. Baka pwede. Baka naman pwede pagbigyan nyo naman ako. Kami naman ang pinagbigyan ka. Hindi na babalik. Anong ibabalik pa namin? Kanina pa ako sa nagbibigay. Anong ibabalik sa inyo? Maniwala kayo. Naniniwala ko sa inyo. Sir, naniniwala ko sa inyo. Maleta na ano. Hey! Daytime! Lahat ng mga nandito ay isip na susunod Ilas! Kumakain pa. Nakita mo kumakain? May agree to the very party sa nila, May. Dapat to hear the order. Dapat nga rin ka, ilagay nyo na sa bus, please. May puling ka ng document. Ilagay nyo sa bus, please. We can do this the hard way, sir. Maniwala kayo. Andito na ako, sir. Paliliguan mo lang, sir. Nabasa na ako. Paliliguan ko, sir. Alam ko. Maligo naman talaga kayo lahat. Yes, sir. Yan po mga tambay, talagang napakalupit po ng ginawa po nila kay dating Pangulo. Walang karespeto po, pati ang humuli. Talagang dire-diretso po doon sa sinasabing bus, papunta po doon sa eroplano. Hindi po papunta sa judge, hindi po papunta sa korte. Nung hulihin po nila sa airport, dinala sa Villamor Air Base, at syempre po hindi na po pinalabas, mga kaubayan. Ganyan po katindi ang plano nila. Dahil mismo si Secretary ng DILG na si John Vic Rimulya ang nagsabi po at nagpatotoo kung sino-sino po ang nakipagsabuatan dyan, mga kaubayan. At syempre, hindi po mawawala si Boying dyan. Hindi po ba? At yung dating general na si Marbil Umano. Hindi po ba? Si Boying. At yan naman po talaga sinabi din nila sa mga interview na hindi na nila pababalikin Umano ang dating Pangulong Duterte. Yan po yung binanggit din po sa interview ni Boying yan. At ganoon din po yung dating executive secretary na si Bersamin. Hindi po ba? Kaya po yung nangyari po ngayon kay dating Pangulong Duterte dito po sa ICC, mga kabayan. Sinasabi pong denied. Hindi na po pinaburan. Hindi nila pinaburan yung apila. Kaya nga po ang tanong po natin, mga kababayan, ilang maleta kaya? Dahil usong-uso po ang maleta ngayon Yung maleta po. Gaano kaya kalaking insertion ang naibigay kaya umano sa ICC? Ilang maleta kaya ang nai-deliver sa kanila umano? Nakita nyo po, yung proseso pa lang po ng paghuli, proseso po ng sabuatan, ibang klase po. Pero nag-ubra po yan At yung sinasabi nga po mismo ni Senadora Amy Marcos, na talaga pong wala po talagang Interpol nung hinuli yan. Wala po. Pilipino ang nanghuli, Pilipino rin po ang naghatid sa ICC. At eroplano rin po ng Pilipinas ang ginamit. Ganyan po katindi. Kaya nga po ngayon po mga tambay, nalulungkot po tayo. Katulad po ni Kamanong, nalulungkot po ako mga tambay dahil sa ginawa po nila. Talagang hindi katanggap-tanggap, lalong-lalo po yung banyaga na lumilitis sa kanya, na hindi na po tayo miyembro niyan. At meron tayong sariling soberenya, may sarili tayong judicial, may sarili tayong korte, na andyan ang ating mga korte, ang Korte Suprema. Hindi po ba? Pero hindi po yan ang nangyari po mga tambay. Talagang pinilit po talaga nila yan na mapunta at ipatapon po sa ICC sa The Hague, sa Netherlands. Dahil nga po ngayon po, nakita nyo naman po mga tambay, bakit po nila palalabasin yan ang dating Pangulo? Sige nga,
lahat po ng binunyag at pinahayag sa atin ni dating Pangulong Duterte ay ngayon po'y lumabas at nabunyag po lahat na totoo. Totoo po lahat. Lahat po ng binunyag ni dating Pangulong Duterte kay Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ating na senadora ay totoo po. Sinabi ng dating Pangulo na mayroong presidenteng bangag at gumagamit ng pulburon. Pinatotohanan po yan ng kanyang sariling kapatid, ang kanyang ating. Hindi po ba? At sinabi po ni dating Pangulong Duterte at kasama rin po si Vice President Sara Duterte na ang gobyerno ay kurap. Grabe ang korupsyon. Nahayag din po, nabunyag. Kaya nga po napakaraming ghost project. At napakaraming insertion. At napakaraming maleta na naidi-deliver. At hindi bababa sa 2 billion daw ayon kay Saldico ang hinihingi po na deliver sa Malacanang pa lang every month, kada buwan. Wala pa yung sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? Kaya po masayang-masaya po sila kasi hindi po nila magugustuhan na yan po ay makalabas. Hindi po ba? Lalo po kasing manganganib ang mga political career nila. Hindi po ba? Lahat po sila. Pagka yan po ay pinalabas nila, lalong-lalo po kung how much. Kaya po si dating Pangulong Duterte ay dadaan po ito sa butas ng karayom. Butas ng karayom po. Yung sinasabi nga po, napakaliit nun, di ba? Yung butas ng karayom. Ganun po kasikip ang pagdadaanan ni dating Pangulong Duterte dahil nga po nakikita po natin umano na talagang grabe po ang sabwatan at may kasama pang napakarami at napakalaking pera umano. Ang iniintay na nga lang po ni Kamanong, yung mabanggit din ni Saldico kung gaano kalaking insertion ang naibigay sa ICC. Sana po isang araw ay mabanggit din po ni Saldico na yung ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, yung sabwatan para yan ay ipatapon sa The Hague, sa ICC, ay sana'y mabanggit din ni Saldico na ginastusan talaga yan nila umano ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? At sana rin ay mabunyag na rin ni Saldico yung ginawa nilang impeachment sa Vice President. Sana ibunyag na rin ni Saldico kung magkano ang ipinondo ng mga korap at magnanakaw na politiko para mapabagsak at ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Kung si Saldico po ay nangungumpisal na sa taong bayan, ay sana'y ikumpisal niya na lahat ang mga pinagagawang kademonyuhan, kawalanghiyaan sa Pilipino at sa pamilya Duterte ng gobyerno ngayon umano. At ngayon po, masayang-masaya po mga tambay, yung sinasabi nga po natin, ubod po ng saya, nagdiriwang po lahat ang mga demonyo, mga walangyang politikong magnanakaw. Mga kababayan, nagdiriwang po ngayon. Lalong-lalo po yung may karga ng pulburon at tinatawag na bangag ng kanyang ating. Nagdiriwang po yan. Yang mga bangag, gumagamit ng pulburon, mga magnanakaw na mga politiko, mga sakim sa kapangyarihan, at lalong-lalo po kasama pa ang mga makakaliwang grupo, mga kababayan, sabwatan umano. Mga nagdiriwang po ngayon ang masasama. Ang masasamang tao po ngayon sa Pilipinas na merong mga sariling agenda at interes sa ating bansa ay nagdiriwang po sila ngayon, mga tambay. Nagahari po sila ngayon at napakasasaya po nila ngayon. Pero sa kabila naman po niyan ay hindi naman po pang matagalan yan. Yan po ang inaasahan po natin sa mga darating na araw at panahon. Na ang kasamaan naman po ay yan naman po ay hindi pang matagalan. Hindi po ba?
At patuloy po tayong nananalangin at hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng pag-asa mga tambay dahil lahat naman po ng kasamaan ay may katapusan at lahat naman po ay magkakaroon po ng katarungan. Ngayon po kasi, panahon po kasi ng masasama po ngayon. Panahon po ng masasamang gobyerno ngayon umano. Kaya po, nakita naman po natin na ang gobyerno po natin ngayon ay nakukubkob ng napakaraming majority na masasama. Hindi po ba? Kaya nga ang ating bansa ngayon, nakita naman po natin kung saan tayo dinala. Dahil nga po, napakalaking porsyento na ang gobyerno po ngayon ay mga mukhang pera umano. Hindi po ba? Grabe po. Kaya nga po sinasabi nga po natin madalas, ang magnanakaw, ano na po kasunod niyan? Sinungaling. Hindi po ba? Kaya po lahat ng sasabihin nila na yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte ay tama. Tatama lang po kasi yan sa kanila. Pero sa nakikita ng taong bayan, may sariling interes po sila dyan. Pang sariling interes. Political. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po, nakakalungkot man po mga tambay dahil siyempre po darating po ang Kapaskuhan, ang holiday season at hindi po natin inaasahan pero expected na naman din natin yan katulad ni Kamano, expected ko po yan na talagang madadaan po sa butas ng karayom ang dating Pangulong Duterte dahil nga po politika at ginamitan pa ng mga mali-maletang pera umano o sinasabing baka doon napunta sa kanila ang karamihang insertion, ghost project, pera ng Pilipino. Kaya, wala naman po kasi, sa totoo lang mga tambay, wala naman po ibang hinihiring sa ICC. Wala na po. At ang ICC po ay nagkakaproblema rin po dahil naka-freeze po ang mga asset niyan. Hindi po ba? At may kaso rin po sila. At lalong-lalo po yung dati nilang prosecutor head, yung si Karim Khan, di ba? May kaso rin po yun. Ano po kaso nun? Di ba? Pangmumolestya ng babae. Hindi po ba? Hinihiring din po yata sa Estados Unidos yun. Di ba? Ang dami po nilang sanction, ang ICC. Kaya nga po ang bumubuhay na lang sa ICC ngayon, real talk, si dating Pangulong Duterte. Siya na lang po ang bumubuhay ngayon sa ICC. Ang dating Pangulo. Siya na lang po ang akusado ron eh. Kung hindi pa dinala ng gobyerno natin at nakipagsabuatan, ayon mismo kay Remulla, kay Jombik, na sila po mga nagplano, hindi po magkakaroon sila ng lilitisin doon. Tanging si dating Pangulong Duterte na lang ang nililitis doon. At kaya naman nalilitis nila si dating Pangulong Duterte doon, sa tingin po ninyo, sa tingin natin, walang pera yun. Magpapadala ka ng isang akusado daw, ayon sa kanila, nang walang pera o mano. Hindi po ba? Bobo na lang po, tanga at gago maniniwala sa kanila na hindi po binuhusan ng pera nila yan umano. Hindi po ba? Kaya nakita naman po natin kung ano po ang lumalabas na video ngayon at nung mga nakarampang ginawa nila nung Marso. Di po ba? Grabe pong panggigipit. Nakita naman po natin yan. At nasaksihan. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa mga kabayan. Kung ano man ang ginagawa nila ngayon, ay darating naman po ang panahon na mababaliktad ang sitwasyon. Kaya nga po lagi po nga sinasabi nga, di ba? May kanya-kanya po tayong karma. Di ba? May kanya-kanya tayong karma. Sa tingin nyo, yung ginawa po ng pamahalaan ngayon, lalo-lalo po ni Bonget, na tinatawag na bangag ng kanyang ate, wala po ba magiging karma yan? Sa dami po na natutuklasan na pinagagawa niya sa atin at nagkakamatay ang mga Pilipino sa kanya. Napakarami na pong namatay na Pilipino sa kanyang paglilingkod. Lalong-lalo po sa kanyang proyektong flood control. Hindi po ba?
napakarami pong natodas. Hindi po ba? Ganyan po. Sa tingin nyo, mananatili silang ganyan? Hindi po ba? Nakakalungkot lang po, mga kababayan. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po siyang ipinakulong na Pangulo. Kahit po napakaraming usapin, korupsyon, si Pinoy, lalo-lalo yung kanyang parmali. Di ba? Excuse me. Yung kanya pong PIDAP. Yung PIDAP. Yung parmali nga pala, mga kabayan, yun nga po pala yung ginagawa nila ng issue. Mga kabayan, yung issue doon sa parmali, yun nga po pala yung sa panahon ng COVID. Ginagawa nila ng issue ng korupsyon. Hindi ba? Yung kay Pinoy, yun po yung PIDAP. Pero hindi na po binuksan ni dating Pangulong Duterte yon. At sa katunayan, yung nanay naman po ng Pangulo, na nakasuhan na po yon, convicted na po yon ng Sandigan Bayan. At 77 years na dapat ay makulong, pero hindi na po, inabsuelto na po ng pamahalaan ni dating Pangulo Duterte. At syempre pinalibing pa ang kanyang ama na meron dangal at dignidad sa libingan ng mga bayani na walang presidente po na nakapagpalibing. At syempre ang pinakamasakit, mga tambay, ipinanalo pa siya si Bonget bilang Pangulo. Pero ang lahat ng ito po ang nangyayari sa pamilya Duterte. Mas gugustuhin pa nila na mamatay sa Netherlands, sa Dahig. Hindi po ba? Grabe po sila, tumanaw din ng utang na loob. Panahon po nila ngayon, mga kababayan. Manatili po tayong manalangin, mga kabayan, at huwag po tayong tumigil na tayo po ay mawala ng pag-asa. Dire-diretso lang po. May pag-asa pong darating dyan. At umaasa naman po tayo, mga kabayan, na darating po ang panahon na mababaliktad po ang sitwasyon. Yung sinasabi nga po nating karma, mga kabayan. Dasal-dasal lang po tayo. At syempre po nakakalungkot lang. Yung sinasabi ko nga po, nakakalungkot po ang ginawa po nila sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte. Maraming salamat po mga tambay. Dasal-dasal po tayo na maingatan po ang ating dating Pangulo, ang kanyang kalusugan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po yung katatagan ng loob at pag-iisip sa nangyayari po sa kanya. Sama po natin sa dasal ang ating dating Pangulo. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. At sa mga nakagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa nagbibigay po ng biyaya. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Wag po tayong mawala ng pag-asa mga kabayan. Laban lang po. Tuloy-tuloy lang po tayong lumaban. At kahit po natutulog at ayaw nang magising sa pagkakatulog, mahimbing na mahimbing ang ating pong mga men in uniform. Dire-diretso lang po tayo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Paalam po muna mga tambay. Nakakalungkot man. Ingat po tayo. Bye-bye.